Magandang tanghali guys. Ngayon magluluto tayo ng ulam ng pananghalian dito sa probinsya. Hindihan natin kalaan, tapos ilagay ang kawali at medyo pagluluto ko dahil siyempre lang na to yung ulam na ano ba yun, yung walang ganong arikado. Yan ang lulutuin ko ngayon, palang na with chicken. Lagyan natin mantika, konting mantika. Yan. Yan guys, mantika. Tapos pag mainit na yung mantika, lagay naman natin itong bawang, luya, sibuyas. Ito yung bawang. Unahin ko muna yung bawang na ilagay. Hindi pa gano'ng mainit, kailangan painitin muna natin. Ayan na, lalagay na natin ang bawang. Ayan, papulahin muna natin yung bawang bago ilagay yung sibuyas. Ilagay natin yung sibuyas, saka yung luya. Ayan na. Haluin hanggang sa pumula. Ang iluluto ko ngayon, ito chicken. Konti lang na chicken. Tapos gulay na ano ba to? May tawag dito yung hindi patulad. Ano ba to? Palang kung sa amin dito sa probinsya. Ayan ang gulay. Ayan guys. Tapos lagay natin yung chicken. Para igisa natin yung chicken. Ayan. Yan ang pagluluto ko rito guys sa probinsya. Ayos yan, katalo na yan. Sibuyas, bawang, luya, katalo na yan. Lahanin natin yung manok, yung konting manok. Lahanin natin yung pumula. At habang manonood tayo ng TV, yun. Habang magluluto, manood ng TV. Habang magluluto, manood ng TV. Yan. Dahil sa mga aberyang nararanasan ngayon sa paghahanda para sa 2025 midterm elections, pinag-aaralan na ngayon ng COMELEC na buksan na agad
ang filing ng kandidatura para sa 2028 national elections. Pag-uusapan po natin yan kasama si Attorney John Rex Del Bianco, ang spokesperson ng Commission on Elections sa COMELEC. Magandang tanghali po sa inyo, folks. Magandang tanghali po, Ma'am Angela, at sa lahat po ng taga-subaybay ng One Balita Pilipinas. Yes, thank you po for joining us today. Una po sa lahat, parang, correct me if I'm wrong, parang first time po ito nangyari na napurnada yung preparasyon ng halalan nang dahil nga po dito sa mga na-disqualify na mga kandidato na nagpasaklolo po no, sa Korte Suprema. Karaniwan po ba yung parang ang dami po na Yan natin ng konting toyo. na kandidato ng mga taga-Comelec? Hindi po, Ma'am Angela, yun nga po ang nangyari. Marami nagtatanong, bakit ba ngayon ganyan, paulit-ulit may TRO, bakit ang dami nakaakyat sa Korte Suprema? Ang dahilan po kasi nito ay for the first time in the history of Philippine elections ay napubos, natapos na desisyonan po ng Commission and Bank ang lahat ng kaso ng Luisans candidate, 117 for senators, halos 200 plus para sa party list, Guys. 67 po para sa local candidates at meron pang 17 Bigyan para natin sa ng members of House of adik sarap. Representatives. Hindi pa po kasama Yan. dyan yung mga na-cancel ang COC dahil hindi kwalipikado at yung mga disqualified po na based on the decisions of tribunals, courts at yung mga Ayan. lumabag sa batas. Ayan, Kaya po marami. ganun dahil natapos ng COMELEC po last year ang mga kasong ito at nabigyan po ng pagkakataon ang mga respondents po dyan na umakyat Kasi- sa Korte Suprema sa bilang sa isang petisyon. Right, but folks, 50 petitions pa raw po o yung nire-resolva ng Korte Suprema. At sabi nga po ng Supreme Court, binalaan na raw po nila kayo dyan sa COMELEC na pwedeng mangyari yung ganitong klaseng senaryo. So, paano po kung maglabas ng ang Supreme Court ng TRO, reprint lang din po kayo ng reprint. Ganun po ba yung magiging senaryo Yan natin natin? konting tubig. Opo, ang kagandahan nga po dito at kami nagpapasalamat sa Supreme Court. Meron po unang 5 TRO, may sumunod At na saka, 3, may sumunod na 2, may isa pa. Sili to. At ngayon po may dalawa. Yan. So 13 Ito all talagang na po ito. ano na si- So yung mga sumunod po ay Hindi nawawala yan dito. Edit na po kami ng programa. Medyo kayang-kaya na po namin ito dahil nga po pwede nang mag-add. Dati po kasi walang add feature ang election management system. Ngayon po idadagdag na lang namin sa kanila. Kaya lang po Yan, oh. kailangan namin din mag-ulit ng Dami sili, oh. ibang ballot faces Oh. dahil may Sarap nadagdag yan. po na dalawang senatorial Diba? candidates national position. Alam naman po natin, pag national natin lahat position yan. gumalaw, gagalaw at magbabago ang lahat ng bating balota. Tanggap naman din po namin na talagang ganito ang proseso. Talagang Hindi ano naman yan, po kami na may anghang. presyo. Walang makapag-i-influensya sa ating Supreme Court. Malawak ang kapangyarihan. So, ang ginagawa po namin hanggat kaya, ginagawan po namin ng paraan. Ngunit hindi rin po bago sa amin at dumating sa punto po ng mga Ay, mamaya ilalagay na natin yung gulay. Medyo maluto yung manok. Kasi madali lang maluto itong gulay, eh. Kaya mahuhuli talaga. Po, hindi tayo umabot sa ating paghanda sa halalan. So kung sakali po dumating sa puntong ganon, kami po ay magtatapat at magsasabi ng totoo sa Supreme Court, kaya pa ba o Ayan, oh, hindi dami po sili niyan, natin eh. ibalik ang ating mga pangalan na sili. pinalalagay alang-alang po sa May 12 national and local elections. Opo, Sarap ano yan. nga po kayo, Sarap yan, guys. makabanggit nyo lang, nandiyan sa Commission on Elections, pati sa mga base din sa mga naging reports din po, interviews Guys, kay sige. COMELEC Chair Babay na lang. Garcia, na talagang Mamaya-maya, tayo tanghalian dun sa na. deadline na Pag April nakaluto 14 na ako, hindi kakain na pinakita. ako. Bye-bye. Makukumpleto po See you ba next natin video. yung printing o Mag-iingat kayo lahat, guys. O meron po pa ba At tayong Maraming salamat sa mga taong nanonood sa aking mga video at sumusubaybay sa ating YouTube channel. Thank you. Thank you all.